Magandang araw sa ating lahat mga boxing fans saan mang panig ng mundo. Maghahayag po tayo ng konting fight reaction sa bakbakan sa pagitan ni Wilder at ni Silizang. At idagdag natin sa ating tatalakayin mga lods ang mga laban o bakbakan na dapat nating suportahan, which is ang Philippine boxing. Mga labanan na dito po ginaganap o gaganapin sa ating bansa sa Pilipinas. Yan po ang ating tatalakayin ngayon. Pero bago natin yan simulan, para po sa mga boxing fans na bago pa po lamang napadpad dito sa ating munting channel, inanyayahan ko po kayo na sana suportahan po yung sa pamamagitan po na pag-subscribe, like, and share. Para po sa mga boxing fans na walang sawa na sumuport at sumubaybay dito sa ating munting channel, tapos puso po ako nagpapasalamat sa inyong lahat. Wala po nung sports PH kung wala rin po kayo mga lods. Kaya naman hindi na natin patagalin pa. Tatalakayin na natin ang ating fight reaction doon sa Deontay Wilder at Silizang. Congratulations para kay Silizang na kung saan naipanalo niya ang laban sa isang impresibong panalo by 5th round technical knockout or knockout. Nalasap ni Wilder ang kanyang ika-4 na pagkatalo. At 3 doon ang kanyang pagkatalo by technical knockout or knockout. At lumagapak po ang kartanan ni Wilder sa 43 wins with 42 wins coming by way of knockout. May 4 na talo at may 1 tabla. At sa kanyang 4 na pagkatalo, 3 beses nakatingin po na knockout or technical knockout. Samantala itong si Silizang, tumaas po ang kanyang kartada sa 27 wins with 22 wins coming by way of knockout. May 2 talo at may 1 tabla lamang. Wala na talaga. Pang-retiro na po talaga ang galawan ni Wilder. Nawala na yung kanyang power na ating inaasahan talaga sa kanya. At siyempre yung tapang nawala kay Wilder mga lods. At isa pa sa nakikita ko doon mga lods, pang retiro na po talaga ang isang Deontay Wilder. Although hindi naman natin sa pinapangunahan ang isang boksingero dahil alam naman natin na sa katulad nila na nagdaan sa matitinding mga bakbakan, hahanap-hanapin po ng kanilang katawan yan, mahihirapan yan na magretiro. Oo. Tulad ng ating pambansang kamao, ika nga ng ating pambansang kamao na si Sir Manny Pacquiao, boxing is my passion. Pero pamilya na niya ang ayaw na siyang palaruin pa sa boxing. Pero wala silang magawa dahil yun nga, fashion na ang boxing. Which is, ganun din po itong si Deontay Wilder. Mahirapan ito na magretiro kasi nga hahanap-hanapin ng katawan. Pero yung kanyang performance, which is may ano na tayo nung una niyang yung laban niya kay Parker at dito ngayon, so yun, kumbinsido na ako na yun nga dapat na siyang magretiro dahil nga sa nawala na sa kanya yung dati, yung matapang, yung power, kasi hindi na umipikto pa yung kanyang mga pamatay na suntok na which is yun ang kanyang inaasahan sa bawat laban niya. Itong si Silizang naman, marami pa tong pwedeng mabiktima dyan sa heavyweight division mga lods. Sa edad na 41 anyos. Sa nakikita ko, medyo ano pa, may asim pa itong si Silizang. Di ko lang alam kung kaya ba niyang maidomina ang laban kung sakali makaharap naman ito sino bang magandang ilaban dito kay Silizang? Si Tyson Fury. Tyson Fury, Anthony Joshua. Kasi si Silizang nasa top ranking po sa WBO. Rank 2 ito sa WBO, hindi ako nagkakamali. At sana pagbigyan ito ni Alexander Usyk na mapapalaban. Kasi rank 2 itong mga lods, pwede itong kunin ni Alexander Usyk para labanan. Pero risky si Silizang nakatunggali. Para lang itong tangke. At kita nyo naman yung tibay. Oo. Kaya mga lods, marami pang pwedeng mangyari. Hindi nga natin alam, baka itong si Silizang mag-world champion pa sa edad na 42 o 41 anyos. Na kung saan di po yan maging malayo dahil rank 2 na siya sa WBO. At siyempre sa 3
major title belts. Nakapangalan po itong si Silisang. Rank 9 sa WBC. Siguro aakyat ito ngayon sa ranking. Dahil nasa ranking din si Wilder na kanyang tinalo. At isang impresibong panalo pa. Rank 8 sa IBF. Rank 2 sa WBO. Oo. Sa mga posibleng makalaban ni Silisang, katulad ni Dubois, tulad nila ni sino ba yung isa pa doon? Ipi Ajagba. Sila wala na si Frank Martin napagtatalo si Frank Martin Si Anthony Joshua, sila si Tyson Fury. May ano ito kay Tyson Fury, may laban ito. Oo, may laban. Kaya di malayo na mag-world champion din sa hinaharap si Silisang. Sana pagbigyan ito nila ni sa mga world champion o sa may hawakan sa titulo dyan sa heavyweight division. Yun lang po mga lods ang aking fight reaction sa laban ni Kuan, sa laban ni Deontay Wilder. Dahil siyempre bagamat marami po tayong naging laban na nagawa ng video, so alam nyo naman siguro ang resulta. Marami akong talo doon Pag 50-50 kasi mga lods sa comparison, may posibilidad talaga magkamali ako ng pili. Kaya nga, malimit ko pong sinasabi bago simulan ang video na panoorin nyo ng buo ang video at nang sa ganon, makakakuha kayo ng idea, makapagdesisyon kayo. Dahil transparent na inyong malalaman, doon pa po lamang sa comparison. Ang kaibahan, ang makikita, maano nyo doon. Mapag-aralan ninyo at siyempre, matimbang-timbang nyo ngayon. Oo nga, no? O tulad ng komento nung isa nating dyan, na nag-comment na, ako welder ako. Tapos sabi niya, mas maraming galaw si Silisang. O, panalo siya ngayon. O, di ba? Mayroon naman, Nick Bull kontra Raymond Ford, which is Raymond Ford ako doon. Sabi niya, Nick Bull ako dyan. O, panalo siya. Ganon. Dahil nga, panoorin mo ang buong video. At nasa ganun makakuha ka ng idea. Sa labanan naman ni Nick Bull at saka Ford, na kay Ford ang mga advantages sa ikapanalo. Ang hindi ko alam kay Ford, bakit hindi niya ginagamit ang switch science of boxing? Nakipagsabayan siya. Hindi niya ginagamit yung height and disadvantage. Sa bagay, yun na rin siguro ang kanilang strategy. Yun na rin po siguro ang plano ng kanilang team. Na kung saan lumaban sila ng sabayan talaga. Tendency talo talaga siya pag makipagsabayan doon. Ang inasahan ko sa kanya, gagamitin ang height and disadvantage, which is ang switch science of boxing. Kasi ang switch science of boxing, mga lods, advantages yan. Oo. Kaso lang boring. Pero epektibo. Pero hindi ko nakita kaya Raymond Ford. Flat-footed yata si Raymond Ford nung laban nila. Tatamaan siya, nakapagpatama din siya. May tendency matalo nga siya. Lalo na kung pasukin sa politika ng boxing. Pero sa nakikita ko naman mga lods, dapat naman manalo si Bull. Si Bull mas although close fight, pero sa tingin ko mas nakakalamang si Bull. Sa laban naman ni Philip Hrgovic at Daniel Dubois, hindi umubra sa kinis ng galawan ni Daniel Dubois si Philip Hrgovic. Sabagay sinabi ko din naman sa ating video na weirdo talaga gumalaw si Hrgovic. Pero po yung kanyang galawan, yung bang weirdo pero epektibo. Pero mas umepektibo po talaga ang galaw ni Dubois, yung head movement. Parang Mike Tyson ang galaw ni Dubois. Kaya nalasap ni Hrgovic ang kanunang talo sa kanyang professional boxing career. Lumagapak po siya sa 17 wins with 14 wins coming by way of knockout at may isang talo.
Samantalang si The Boys, yun nga. Napaulit-ulit ang sinasabi ko na 21 wins with 20 wins coming by way of knockout at may 2 talo. So tumaas ang kanyang ano. Sa laban naman kay Hamza Sheeraz at Austin Williams, which is panalo po tayo doon. Kung hindi nakuha ni Sheeraz ang pag-knockout kay Williams, yari siya sa puntusan. Oo. Craig Richard kontra Willie Hutchinson. Nawala rin po ang moves ni Craig Richard. Nadaig po si Craig Richard sa bata. Sa bagay, pasok pa rin naman sa prime si Craig Richard, 34 years old. Pero masasabi kong matibay talaga pa nga nitong si Richard. Natatalo lang ito sa puntusan. Matibay talaga. Kaso nakapaghanda po itong si Willie Hutchinson Kasi hindi sanay sa pangmatagal ang laban si Hutchinson. Pinakamatagal na laban ito hanggang round 7 lang ang itinagal ng kanyang katunggali. Pero sa kanyang ipinakitang galaw hanggang sa later rounds, may rin. Kumbaga, hindi siya napapagod. Magandang preparasyon. Sabi ko naman pagka, ang preparasyon talaga nitong si Willie Hutchinson, kung ang preparasyon lamang niya umaasa sa kanyang lakas, may tendency matalo siya sa later rounds. May tendency na matalo sa later rounds. Pero pagka nakapag-prepara naman, delikado din si Craig Richard na matalo by knockout at sa puntusan. So, nakita natin na may tibay sa pa nga si Craig Richard. At yun nga, parehong may mataas na knockout ratio pero naway sa puntusan ng laban. Oo. Ngayon, dadako na tayo mga lods sa mga fight schedule na gaganapin sa ating bansa. Hunyo 8, araw po ng Sabado, 2024, sa Cuneta Astrodome, Pasay City. May ilang pares po na maglalaban dyan. Pinoy boxers. Bilangin natin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 pares po yan. Talagang sulit po. Kung inyong panoorin ito ng live, which is kung sa mga boxing fans na malapit dyan sa Pasay City, sana suportahan po natin ang Philippine Boxing. Panoorin ito ng live, tangkilikin po natin. Kasi di natin alam, dito sa mga labanan na ito, magkakaroon na naman tayo ng world champion. Siyempre, saan ba nanggaling ang ating babansang kamao? Saan ba nanggaling ang mga boxing hero na nagiging kilala sa buong mundo? Di ba? Dito lamang din sa mga blow by blow, sa mga paboxing ng ala noon. Siyempre, si Nitis doon man sa ala galing, di ba? Si Pacman naman sa blow by blow. So, pangalanan na natin. Ang nasa main event ay ang bakbakan sa pagitan ni Nuli James Makilan kontra Jason Falcorin. Ang unang maglalaban sa gabi na yan, itong si Ryzen J. De La Fuente kontra RJ Candole. Perleto Exclamada kontra Sander GM Pedragosa. Arnold Cordoba kontra Gabriel Bahada. Alex De Queiroz kontra Evander Doge or Dog. Ronel Tabayag kontra Donny Yorbek kay Talib. Ibang lahi ito, ibang pangalan JC Villegas kontra Vincent Jorda. Kurt Jan Pabular, familiar ko to, Pabular, kontra Jerome Ranulo. Sugar Ray Montales kontra Miller Alapurmina. Dennis Irino kontra Shaq Sudbek. Sharobi Dinob. Uy, Russian ito or kung dito Russian mga lods, Ukrainian. Yan itong mga apelido. Hilario Hininda kontra Archel Villamor. Ito, mukhang taga-Cebu itong mga Villamor na to At yun na nga po, main event, si James Makilan at
Jason Falcorin. Araw ng Sabado, Hunyo 22, sa buwan ng yun nga, Hunyo nga. Katayngan Masbate, para po sa mga boxing fans na malapit dito sa labanan na yan, dyan sa Katayngan Masbate. Ilang pares ulit ang maglalaban dyan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O, 10 pares mga lods. Ibig sabihin, busog na naman ang ating mga mata nito sa mga maa-aksyon na laban. At para po sa mga mahilig tumalpak, talaga namang magdala-dala na kayo ng maraming panalpak. 10 laban po ito. Ang pinaka nasa main event ay ang laban ni Gio Santissima kontra Arnon Yupang. Ayan po, sila po ang main event. At ang una maglalaban sa gabi na yan ay si Kent Danila kontra Ronald Blanco. Ray Gabriel Villamor kontra Gilbert Vere Jr. Raymond Basas kontra Ricard Auxilio. Erwin Banta kontra Ray Duhilio. Alvin Sampaga kontra Ramsey Mundala. Alex Santissima kontra Justin Darap. Alex Santissima, parang kapatid to ni Gio Santissima Ito si Darap, pamilyar ko to mga lods. Ben Ligas, ito pamilyar to. Alvin Kamike ang kanyang makakalaban. Isnit Domingo kontra Notlae Lalban Kima. Di ko alam kung anong lahi ito mga lods, parang Thailander Michael Dasmariñas kontra Janjan Estrada. At sa main event nga ay si Gio Santissima kontra Arnon Yupang. Para po sa mga boxing fans na malapit po dyan sa lugar na yan, supportan po natin ang Philippine Boxing. Na kung saan di natin alam sa hinaharap, dyan natin makukuha yung isa sa magiging world champion. Di ba? Ngayon, panghuli, Hunyo 22 pa rin mga lods, araw ng Sabado, sa San Juan Gym, Taytay. Sa Taytay. Ito, maraming laban. Bilangin natin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. So, 14. Kasama sa main event, mga lods. Okay. Ang una maglalaban sa gabi na yan, Rendon Upas kontra Rosendo Autida. Pamilyar ko rin po ang apelidong Autida. Shout out sa mga Autida dyan sa Biluang, Isabel Leyte. Harjot Doel kontra Nestor Hunyo. Michael Orano kontra Carl Mark Ligario. Teodoro Atienza Jr. kontra Ronerick Ballesteros. Ruel Hababag kontra Bel Adolf Vergara. Christian Tiburon kontra Edward Labana. Marsolo Pandian kontra Mervin Lolo. Christian Lagawe kontra Jeremy Banayad. Lito Buendinas kontra Mark Henry Escriber. John Vincent Lauriaga kontra JB Di Pablo Ignacio. Shout out sa mga Ignacio sa Pali, sa Leyte. At sa mga Ignacio din po sa Cebu. Maraming mga Ignacio dyan. Si John Jimeno kontra, to be announced pa po mga lods, Melchor Roda kontra Kisler Tenorio. Roslan Ico, to be announced pa po lods, ang kanyang magiging kalaban ngayong Petsa 22 sa buwan ng Hunyo. Eduardo Mancito kontra, to be announced pa rin po mga lods. So yung mga pangalan na mga kilala dito po sa Philippine Boxing, katulad ni Gio Santissima, Michael Dasmariñas, Ben Ligas, Alex Santissima, at syempre sa lahat po ng ating pinangalanan,
mga future world champion po 'yan. Siyempre, katulad dito si Gio Santissima. Si Gio Santissima, pinapanood lang natin ito sa Ala Boxing, sa kanilang Pinoy Pride. At siyempre sa kalaunan, naging world title challenger. Although hindi man siya nagtagumpay doon, at least minsan na siya naging nasa world ranking. Ganun po. Kaya naman, full support po tayo dito sa Philippine Boxing. At idagdag natin, mga lods, sa Hunyo 23 sa Edion Arena, Osaka, mapapalaban po si Joseph Sumabong, Vincent Lacar, na kung saan, bagamat hindi ko pa pinangalanan ang makakalaban nito, full support po tayo mga lods. Hanggang dito na lamang ito, Pandong Sports PH. Maraming salamat po.